Alamin natin ang buhay ni Santa Josefina Baquita. Napakaganda ng kwento ng buhay ni Santa Josefina Baquita, isang babaeng nagmula sa Aprika at nagsabog ng halimuyak ng kabanalan sa Europa, kung saan ipinadpad siya ng tadhana ng kanyang buhay. Ipinanganak si Santa Josefina sa bansang Sudan noong 1870. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang bansang ito ay dumaranas ng kaguluhan na sanhi ng paghihirap ng mga mamamayan doon. Isang matagal na civil war ang nagbigay ng maraming sakit at kamatayan sa mga taga-Sudan. Nahati ang bansa sa North Sudan at South Sudan, pero hindi pa rin natigil ang away at giyera ng mga tao doon. Noong bata pa si Santa Josefina ay dinukot o ninakaw siya ng mula sa kanyang pamilya ng mga taong nagbebenta ng mga batang Aprikano para maging alipin. Sobrang paghihirap ang dinanas niya sa kamay ng mga kidnappers na nakalimutan niya mismo ang kanyang pangalang bigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Tinawag lamang siyang Bakita. Ang kahulugan ay mapalad ng isa sa mga kidnapper niya at ito na ang dala-dala niyang pangalan. Habang ipinagbibili siyang paulit-ulit sa palengke ng Aprika, naging mapalad si Bakita dahil minsan siya ay binili ng Italian consul na si Callisto Lignani. Mabuti ang pakikitungo nito at ng kanyang pamilya sa batang alipin. Hindi siya nakaranas ng hagupit tuwing uutusan. Hindi siya sinaktan o pinagbuhatan ng kamay o pinagsalitaan ng masama. Nalipat si Bakita sa isang pamilyang kaibigan ni Ginoong Lignani, ang pamilya ni Ginoong Augusto Meccelli. Nang magkaanak ang mag-asawang Meccelli, si Bakita ang naging yaya at matalik na kaibigan ng anak nilang si Mimina. Dahil sa hanap buhay, pinaalagaan si Mimina at si Baketa sa mga madring Canossian Daughters of Charity sa Venice. Sa piling ng mga madre, nakilala ni Bakita ang Panginoong Diyos. Lumalim ang pag-ibig ni Bakita habang lumalawak din ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Naghanda siya upang maging isang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-aaral ng katisismo. Sa wakas, siya ay nabinyagan at doon niya tinanggap ang kanyang bagong pangalang Josefina. Pagkatapos ng binyag, si Josefina ay nagkaroon ng masidhing pagnanasa na maglingkod sa Panginoon na ngayon ay kilala na niya. Naging kasapi siya bilang isang madre sa grupo ng mga Canossians. 50 taon na ang naglingkod na may kababaang loob si Santa Josefina bilang kusinera, mananahi, mamboborda at tagabukas ng pintuan ng kumbento na ang tawag nila ay portera. Kinagigiliwan ng mga Italyano ang madring ito. Nakakaiba sa kanila ang kulay at itsura pero nag-uumapaw sa kagalakan at kabutihan para sa lahat. Nang tumanda si Santa Josefina, dumanas siya ng mahaba at masakit na karamdaman. Ang mahal na berhin ang naging inspirasyon niya at sanhi ng lakas ng loob hanggang kamatayan. Namatay siyang nakangiti matapos niyang tawagin ang mahal na berhin. Pumanaw siya noong Pebrero 8, 1947 at marami agad ang nakapuna sa kanyang banal na buhay. Naging santa siya noong October 1, 2000. Sinabi ni Papa San Juan Pablo II na si Santa Josefina ay isang madre para sa buong mundo na tagapagturo sa atin ng kahulugan ng tunay na kagalakan. Ang naging hamon niya sa buhay ay kakaiba ang hirap na dinanas ng ating santa at maraming tao pa rin ngayon ang dumanas ng maraming pagsubok ng buhay. Subalit nagbago ang kanyang pananaw sa kanyang mga paghihirap nang makilala niya ang Panginoong Hesukristo na nagbigay sa kanya ng tunay na kagalakan. Sana kung anuman ang paghihirap na dinadaranas natin ngayon, mas lalo nating hanapin ang Diyos at hilingin na samahan at gabayan tayo tulad ng ginawa niya kay Santa Josefina.